itong kikwento ko ngayon or share ko sa inyo ay patungkol sa parables. Okay. Parables ito ay isang method of teaching ni Jesus na kung saan sinishare niya yung katotohanan sa kwento. Okay. Ito ay gumagamit siya ng mga bagay-bagay during his time na makabuluhan sa bawat isa sa pang-araw-araw. So maintindihan niyang kahit simpleng tao. Kahit pulubi yan, or may pinag-aralan o meron, may pinag-aralan o meron. Parehas lang pala yun, may pinag-aralan o wala. Bata yan o matanda, may ngipin o wala. Parang ganyan no? Lahat maintindihan, in other words. Okay? Kasi kiwento niya ay pang-araw-araw na buhay. Okay? Pati lengguwahe niya ay ginagamit niya Aramaic. Okay? Hindi Hebrew, kasi malalim yung Hebrew, Aramaic. Hindi rin Greek, pangmayaman ng Greek, Aramaic, pang-Tagalog. Ganyan. English naman, hindi man pangmayaman eh. Pangmayaman ba English? Imported lang kasi, kaya mukhang mayaman. Okay. So, ganun no, si Lord, itong parables ay tinuturo niya. So, maraming parables na tinuro si Lord. Okay? Isa dito, itong parable of the scattering seed or also known as the parable of the sower. Kasi baka sabihin yung sower, mananahe no? Pero parable ng paghasik ng mga binhi. Okay? So, kung makikita nyo, parang kapag shinare ni Jesus to, makikita mo yung parang maintindihan ng tao. So, makikita mo na parang agriculture yung trabaho ng mga tao doon. Okay? Kung nasa Makati ka or sa BGC ka, sabihin mo to, wala naman taniman doon, mahirap maintindihan. Kailangan gamitin mo yung lengguwahe ng tungkol sa business market or ganun. Diba? Pero dito, makikita mo na ang agriculture yung pangunahing doon. Kasama dyan yung fishing, of course, tsaka yung farming. But this time, he went sa, sa pagtatanim. Okay? So, basahin natin mismo. At unahin ko muna, kung ano ba ibig sabihin ng parables, okay? Ito yung story or saying that illustrates certain truth, okay, or truth, katotohanan. Ito ay dinidescribe niya literal interpretation, literal man to, o merong second meaning. Ito ay ginagamitan niya ng comparison, hyperbole, kung alam niyo yon, or simile. It can be a model, magiging model siya kapag tinignan mo, or analogy, or example. Okay. So, ito yun, no? Jesus uses parables sa kanyang teaching, sa preaching, both in public, okay, sa mga ganito, public to, at in private with his disciples, okay? Conversations with his disciples. He taught in parables both to conceal, okay? Paminsan yung parable parang nagtatago ka ng hindi lubos. Parang sabihin natin half-truth, hindi palang half-truth. Parang hindi unveiled lahat. Parang may nakatago pa. Okay? Parang half lang yon. Yun yung ibig sabihin. Kasi makikita natin to sa explanation niya mamaya, no? So, for us, parang it challenges people, challenges us. Kapag wala kayong naintindihan, di ba? Or, naintindihan niyo ba ako? So far. Okay, di ba naman, di ba? O baka parables ang dating ko sa inyo. Yung parang kailangan niyo ako tanungin pa. Ganun yung parable. Parang magsasabi ako ng parang riddle. Parang nagtago si Pedro, labas ang ulo ng pako. Mali yan. Labas lang pala mo. Pako yung sagot. Okay. Yun yung yun yung parables. Parang, basang ulo. Yun lang pala yun. Wala palang pako yun. So, yun. Yung sagot yung pako. Yung ganon. Ibig sabihin, ang parable, yung parang magsisik ka pa ng
ng second look or second, mapapaisip ka. Okay? Ano nga ba sinasabi niya? So, lalapit ka ngayon kay Lord lalo. Kung may interest ka. Pero kung wala kang interest, kagaya na sinabi ko, pag naglalakad ka sa kalye, wala kang interest sa balita, hindi ka lilingon. Pero pag, ang gwapo niya, ang ganda niya, nakakaganawa ka ng konti dyan. Titingnan mo kung sino nagsabi. Kasi interesado ka. Tama ba? Opo. Okay, may sumagot. Interesado siya. Masagot eh. Yun yung ibig sabihin. May sinasabi si Jesus na ini-invite ka na tingnan mo to. Pakinggan mo ko. Yun yung invitation ng parables. May binibigay ako napaka-importante. Pakinggan mo ako. Yun yung mensahe ni Jesus kapag nagbibigay siya ng parables. So basahin natin itong parable na shinare niya with the public. Okay. So isang araw, on that day after Jesus went out of the house, he sat by the lake, parang Mount of Olives, no? Mahilig siya umupo. Pero, so since yung large crowd yan gathered around him, that he got into the boat. So parang marami masyado, punta siya sa isang barko. Bangka. Sige, bangka to sit while the whole crowd stood on the shore. So audience niya, laki. Doon siya sa isang bangka. Sa dalampasigan sila. He told them many things in parables, saying, okay, listen, makinig. Sabi niya, a sower went out to sow. Siyempre, sower siya. Nagtatanim, in other words. As he sowed, some seeds fell along the path. Yung ibang, di ba pag nagtatanim kayo, minsan may hawak lang kayo. Tapos may aksidenteng, may mga mahuhulig na butil. Yan, along the path yun. Okay? As he sowed, some fields fell along the path, and the birds came and devoured them. Iba yung word no? Devoured no? Hindi lang ate or got them. Devoured. And other seeds fell on rocky ground while they did not have much soil. They sprang up quickly because the soil was not deep. But when the sun came up, they were scorched, and because they did not have sufficient root, they withered. So in other words, yung isang binhi ay pumunta sa isang ground na konti lang yung soil. Okay? Pero, ano ba yun? Ano bang tawag doon? Tumubo, yun. Yun yung lagi kong tumubo siya na mabilis at nalanta. Bakit? Dahil sa araw. Dahil konti lang na yung soil. At on that day, so they sprang up quickly. But when the sun came, scorched sa init ng araw, because it did not have sufficient root, walang root, hindi siya rooted. Sabihin natin rooted. Hindi siya rooted. Okay, they withered, so nalanta. So other seeds fell along, ayun yung isang isang seed. Okay, yung other seeds fell among the thorns, thorny to, so matinik. Ito yung mga vines. They grew up and choked them. May ganyan akong halaman dito sa front yard. Yeah, front yard. Sa front yard namin. Yun? Ganyan pala kakapal yun, yung vines na yun. Pero pag yun, manipis lang. Pero pupunuin nila yung puno, tapos hilahin nila pababa. So nagke-create ng umbrella. Parang ganun sila kalakas. So buhay sila. So yun, pinapatay ko, kailangan i-uproot mo talaga yun para mamatay lahat. So in other words, ganun yun. Pero thorny pa, matinik. And they grew up and choked them. But other seeds, so hanggang dun lang, no? But other seeds fell on the good soil. So tingnan natin yung word na choke. Tapos good soil and produce grain. Some 100 times as much, some 60 and some 30.
Sa ibang 30, 60, 100 yan. The one who has ears, ito yung natin. Ito yung favorite saying ni Jesus while giving parables. The one who has ears, listen. Okay? Those who have ears, makinig. Yan, stop na yon. Then, the disciples came to him and said, sige, pray muna tayo. Okay? Pray muna tayo. Lord, we pray that you open our hearts, open our ears, that we may listen, and Lord God, receive what you have for us today. In your name we pray. Amen. And after this, pagbigay ng parables ni Jesus, parable of the sower, or scattering seed, nagtanong na itong disciples. Ito na yon, nagbigay na ng parang nag-anyaya na siya or nag-stimulate ng curiosity, in other words. Then the disciples came to him and said, "Why do you speak to them in parables?" Parang lagi ko naririnig yan sa after ng preaching ko eh. Panay, ang bibigat ng words na binibigay mo. Parang ganun sa akin. Lagi ako may critic na ganun. Hindi daw maintindihan. Why do you speak to them in parables? Jesus replied, "You have given the opportunity to know the secrets of the kingdom of heaven, but they have not." Isang mabigat na sagot ni Jesus to. Kayo ay nabigyan ng pagkakataon or opportunity na makita nyo yung katotohanan. Pero sila hindi. So somehow, si Lord ba nagiging unjust or fair? Okay? Sa ganitong paraan. Sila naiintindihan nila, dahil malapit sila kay Lord, madali nila maintindihan. Pero yung malalayo kay Lord, yung bago pa lang, parang sa kanila, ang hirap. Naranasan nyo ba yun? Bago kayo maging born again. Pag nakikinig kayo ng Word of God or may napapakinggan kayo, parang wala lang. Pero pag yung naging born again na kayo, parang may interest na kayo or naiintindihan nyo na yung Bible. Sino may experience na gano'n? Once na di ba? Naiintindihan nyo natin. Pero, itong parables na to, ang intention nito, makikita natin sa susunod. Okay. For whoever will be given more and will have an abundance. Kung sino meron, yun yung kagandahan ng salita ng Diyos. Kapag napakinggan natin, kapag tinatanggap mo sa puso mo, ito ay lalago. Bibigyan ka pa ng mas marami. Pero pag hindi mo papahalagahan, but whoever does not have, even what he has will be taken from him. Okay. So si Lord, nagbibigay siya paunti-unti. Okay? At titingnan ka niya kung ikaw ay magiging faithful sa binibigyan niya. Even sa Word of God. That time na kapag ikaw ay naging faithful, you will be given more. Tandaan natin, naalala niyo yung sinabi ni Lord sa Sermon on the Mount? Na kung do not give your pearls to the pigs. Kasi di nila, itatrampo lang nila yung perlas. Bubigay sa baboy yan. Bigay mo sa mga alahera, tuwang-tuwa yun. Pero bigyan mo sa baboy, hindi nila alam kung gaano yung value nun. Tatapakan lang nila yun at manghihinayang ka lang. Ba't ko pa binigay? Di ba? Ganun yung Word of God. It's like a pearl, napakahalaga. Pag binigay mo sa isang tao, kailangan, sa isang taong hindi nakaka-appreciate ng Word, tatapakan niya lang at manghihinayang ka lang. Okay. So, ganun. So, kaya si Lord nagbibigay ng parables dahil gusto niyang malaman kung sino yung may bukas na puso. Okay. The moment na malaman niya yun, bibigyan niya pa ng mas marami.
Remember kung paano niya tinawag ang mga disipulo? Kinonvince niya ba ng Word of God? Hindi. Sinabi niya, follow me. Yun lang yung word. Follow me. Tinitingnan niya yung faith ng tao kung siya nga ba ay naniniwala or nagtatrust sa Kanya. Okay. So makikita mo doon yung hinahanap ng Diyos sa atin ay pananampalataya sa Kanyang sinasabi. Gets? Kaya even yung maliit na bagay na pinahayag sa'yo, bigyan mo ng pansin. The more na binigyan mo ng pansin yung maliit na bagay na yun, bibigyan yung kanya ng mas marami. Amen? Yun yung sinabi niya. Okay. Somehow, however, but, excuse me, may binanggit siya dito. For this reason, I speak to them in parables, to them, not to the disciples, but to the public in parables. Although they see, they do not see, they do not perceive. Okay, yung word. Although they hear, they do not hear. Nor do they understand. Kahit may mata sila, hindi nila napapansin. Nakikita nila pero hindi nila napapansin. Tama? Iba yung word na pansin, iba yung word na nakikita. Yan, pag gumanong ka, nakikita mo naman eh. Pero pag may maganda, uy, pansin, ha? Tatawa si Mary. Totoo, di ba? Yung buti na lang, speak ako ng parables, di ba? Ang hirap nung gano'n, makirelate. Yun yung isa kong weakness talaga. Makirelate sa inyong lahat. Kasi iba-iba kayong klaseng tao pag galingan. So, yun. So, may tenga, pero hindi mo naririnig. Hindi nila naiintindihan, in other words. And concerning them, the prophecy of Isaiah, ito, may kinote si Jesus na you will listen carefully, yet you will never understand. You will look closely, yet you will never comprehend. For the heart of these people has become dull. So, ibig sabihin, yung puso daw ng tao, kahit makarinig ka ng Word of God, ay napupurol. Sino ba yung nakarinig dito kapag hindi mo pinractice yung isang bagay, ikaw ay napupurol? Sa akin, lagi yun. Lalo na sa artist, di ba? Yung pag di ka nag-drawing siguro ng kahit ilang weeks lang, off-model ka na kaagad. Di ka na marunong mangopya. O kaya sa kulay, di ka na marunong maghalo. Kaya sa photography, off-angle ka gagi, ganyan. Sa totoo lang, kapag di mo pinractice yung binigay sa'yo kahit kakaunti, nawawala yan. Okay, kahit anong skill, okay, kailangan hinahasa. Okay. Ganun din daw sa pakikinig. Kapag parati mo napapakinggan, yung cliche, ang word na cliche, tama? Cliche na yun, nagiging boring wala nang halaga. Okay. Pero, kaya nga, napaka-importante na pag-pray natin sa bawat isa sa atin, personal prayer, na panatiliin ni Lord yung bukas yung puso natin. Amen? Kasi the more na, lalo na church to, magiging religious ka lang. Kapag attend ka lang natin, di mo pinapakinggan, di mo ina-apply, di ba? Nagiging tendency mo ganun. Pero, hayaan natin na mag-work yung word ni Lord sa puso natin that yung purpose niya maganap or mangyari sa buhay natin. Amen? Hayaan natin yung salita ng Diyos ang humubog sa puso natin para yung goal niya sa buhay mo ay mangyari at matupad. Amen? So, yun. You will listen. For the heart of these people has become dull. They are hard of hearing. Nahihirapan daw sila makinig or matigas na yung pagdinig nila. And they have shut their eyes.
Baga, kinlusan nila yung eyes nila. So they would not see with their eyes, and hear with their ears, and understand with their hearts, and turn, and I would heal them. But your eyes are blessed because they see, and your ears because they hear. For I tell you the truth, many prophets and righteous people long to see what you see, but you did not see it, and to hear what you hear, but did not hear it. Ano ibig sabihin ni Jesus? Itong sinasabi ni Jesus sa madlang ito, maraming naghahangad nito na makarinig. Okay? Para maka-appreciate dito sa sinasabi ni Jesus. Pero sila, hindi nila na-appreciate. Paminsan sa buhay ng tao, or sa buhay natin Kristiyano, may mga nangyayari sa atin na hindi natin pinapansin. Okay? Na kung saan, inaano pala yun? Kinaiinggitan, ano pa yung word na inggit? Parang hinahangad. Ano na? Desire o dinidesire ng iba na mangyari sa kanila. Pero hindi mo nakikita. Example, kunyari ikaw binibless ng trabaho. Tapos may nagreklamo ka ng reklamo sa trabaho. Ay, hirap ng trabaho. Layo-layo. Late sweldo. Daming kalaban. Daming kaaway. Normal. Isipin mo normal. Pero sa walang trabaho, anong sabi niya? Lord, sana bigyan mo ang trabaho. Okay? Yun yung sinasabi ni Jesus. May mga bagay na nabigay sa atin na hindi natin nakikita na blessing na pala yun. Pero sa ibang tao, hinahangad yun. Okay? Ano tinuturo ni Jesus dito? Kapag meron sa yung ibibigay si Jesus ngayon, expectin mo or mag-expect ka sa Kanya na ma-appreciate mo yun, makukuha mo yun. Kaya napaka-importante na maging alert tayo sa ibinibigay sa atin ni Jesus. Ang tanong, ano ba yung binibigay sa iyo ni Jesus ngayon? Ano ba yung meron ka ngayon na alam mo na galing sa Diyos? Anong kailangan mo maging attitude towards Him? Magpasalamat, of course. At of course, ito ay matatranslate since you recognize God's generosity. Itong generosity ni Lord ay matatranslate sa ibang tao. Okay. I remember, or most of the times, kapag may conversion ng isang tao, ang laging nag-tring, yung parang yung true conversion sinasabi ko. Kapag ang isang tao ay may true conversion sa kanyang puso, hindi kailanman or nauuna parate ang generosity. Okay. Mapagbigay na siya. Wala siyang pakialam. Hindi siya mabilang, binibigay niya kung ano meron siya. Kagaya ni Zacchaeus. Okay? Nung dumating si Lord sa bahay niya, today, salvation has come into this house. Sabi niya, Lord, ibabalik ko lahat ng kinuha ko. May interest pa. Yung generosity ay nag-overflow because of God's generosity. Amen? Yung forgiveness nag-overflow because He has received forgiveness from the Lord. Yung blessing nag-overflow kasi na-receive niya yung blessing from the Lord. Amen. Yung generosity. Now, sinabi ni Jesus to patungkol sa Isaiah, back to this ay tungkol sa judgment kasi ito pero ayoko na masyadong mabigat tong saying na to. But yun yung sinasabi ni Lord. Okay? Kung ano meron na para sa iyo, kung ano yung binigay sa inyo ni Lord or ibibigay pa man sa iyo Lord, sa iyo ni Lord sa inyo in the future, grasp it. Take hold of it. Amen? Kung alam mo galing kay Lord,
Lord, akin yan, ganun. Angkinin nyo. Okay? Pakinggan nyo. Gawin nyo kung ang may pinapagawa sa'yo. Okay. Everything in the kingdom of God is by faith. Walang sigurista sa kingdom ni Lord. Kailangan mo lumakad na may pananampalataya sa hindi mo nakikita. Amen? Sabi nga ni Lord, how can you love God? How can you say that you love God if you hate your brothers and sisters? Kung hindi mo nga kayang mahalin yung nakikita mo, paano mo mamahal yung hindi mo nakikita? So, parang somehow may connection. Okay? So, sinabi dito, but your eyes are blessed because they see, and your ears are blessed. Your ears, lahat ng tao dito, your ears are blessed because you can hear the word of God. You can see because your eyes are spiritually opened because of the word. I tell you the truth, many prophets and righteous people long to see what you see, but did not see it, and to hear what you hear, but you did not hear it. Ano yung pinapakita ni Lord dito na wala before? Yung kaharian ng Diyos. Yung kingdom of God. During the time ng Old Testament, hinihintay nila itong Messiah or Kristo na darating at ito na nga to si Jesus. Ito yung pinakahihintay nila. Okay. Ngayon, itong si Jesus dumating at ginawa niya yung mga bagay na kailangan gawin para ang tao ay mapalapit sa Diyos. Ang Panginoon, nakilala natin, naging born again tayo para mapalapit ka sa Diyos. Amen? Ginawa ni Jesus yan. Okay? With the power of the Holy Spirit, with the triune power, the Father, Son, and the Holy Spirit, ginawa niya lahat para mapalapit ka sa Kanya. Ma-invite ka niya para ma-experience mo siya in your life. And that's an opportunity. Amen? Every Sunday, ito na yung mga application ko na kagad. Every Sunday is an invitation to come here, to worship together. Yes, I know, mababasa ka sa Bible. When you pray, go to your room and lock the door, may ganon. May personal prayer, pero may collective worship gathering. At nandun na nananahan si Lord. Expectin nyo, nandito si Lord every time you come. Amen? And when you do that, okay, you will receive something from the Lord. Amen? So, bilisan ko lang. Ang explanation nito, itong parable, is, number 1, okay, ito yung mga kinds of hearts. Okay. Kinds of hearts ng mga tao. Okay. Yung along the path, makikita natin dito, a heart that doesn't listen. Kung mapapansin nyo, kapag linalakaran parati ng tao, okay, tumitigas yan. Kahit malambot yan. Di ba? Nakakapunta na ba kayo sa perya? No, wala. May perya pa ba? Hindi na relatable eh, no? Kasi hindi, wala nang perya. EK na ngayon, EK. Dati perya. Dati maputik yun. Yung perya. Pag tag-ulan, di ba? Tapos pero pag nilalakaran ng tao yun, siyempre, dahil pumunta sa perya. Ganyan. Perya nga pala, parang perya. Parang EK, gano'n. Parang EK, no? Enchanted Kingdom. Ganyan. Kaso mga nakakatakot. Okay, sasakay sa mga doon, nakakatakot. Tapos napansin ko nun, kapag nilalakaran ng tao, may pathway, nagkakaroon ng trail. Di ba? Tapos tumitigas yun. Kasi nilalakaran nga ng tao. Sa sobrang dami ng nilalakaran, lumalakad doon, tumitigas na. Tapos pero yung gilid doon, maputik. So bago kang lalakad doon, puputikan yung tsinelas mo, di ba? Ayan pala, along the path. Okay. Ito, pinakita na kaagad eh.
So sa along the path, makikita mo doon, yung mga binhi, umano sa matigas na puso, in other words. Tumigas. Hindi siya nagkaroon ng roots, hindi siya bumaon, hindi siya natanim. Sa ibabaw lang at kinain ng ibon. Devouring ang word. Ganun din, sinabi ni Lord Jesus, explained to sa sa verse 18 to 23. Sabi ni Jesus, bibilisan ko lang, so listen to the parable of the sower. When anyone hears the word about the kingdom and does not understand it, the evil one, sino yun? Satanas? Or evil one, si ano yan? Basta may isang agent na nag-oppose sa word of God, ninanakaw niya to, that was sown in this heart. So makikita mo dito, ang heart, ito yung ground. Okay? That is seed sown along the path. So makita natin dito, yung evil one, kinukuha yung salita o yung blessing na natanggap ng taong iyon. Okay? So magnanakaw nga tong evil one. The seed sown on rocky ground is a person who have the word and immediately receives it with joy. Okay? Na-receive niya yung word. Okay. Na-receive niya yung word, nagalak siya. Okay. Tuwan-tuwa siya, may hope na ako. Lord, thank you. Di ba? May mga ganon. But he has no root. Wala siyang ugat in himself and does not endure. Ibig sabihin, hindi kayang umusad or hindi kayang tumubo pa. Okay? When trouble or persecution comes because of the word, immediately he falls away. Ito yung mga taong tinanggap yung salita ng Diyos sa puso nila, natuwa sila, naniniwala sila talagang blessing to, nakilala ko si Lord. Pero nung may pagsubok, sila ay nag-fall away. Sila ay bumagsak. Because of dahil wala silang ugat. Hindi sila rooted sa word. Ano ibig sabihin ng hindi rooted? Hindi nila tinanggap yung salita ng Diyos with faith. Okay? Yes, yun yung kakaiba. Yun yung kaibahan nila sa lahat. Pag tinanggap natin yung salita ng Diyos with faith, okay, ito ay magkaka-root sa buhay natin. Lalalim at lalalim ito. Tandaan natin, sino bang gustong lumago sa kanilang pananampalataya? Yung maging rooted. Maging rooted, live by faith in the Word of God. Okay? Yun. Parang fine-flex mo yung faith mo. Para lumakas yung faith mo, flex mo by obeying it. Sabihin natin, obey. Iba yung naririnig, iba yung ginagawa. Okay? May parables din si Jesus about it. About this thing. Yung nakarinig at yung gumawa. Okay? Gusto yung share ko, isang mabilis lang. May dalawang anak, yung isang lalaki, yung isa nag-utos, narinig nung isa, o sige gagawin ko yan. Yung isa, narinig lang, pero hindi nag-react. Pero yung nagsabi na ako gagawa, hindi niya ginawa, pero yung hindi nag-react, siya yung gumawa. Sabi na, sinong may blessing? Yung may gumawa. Okay? Ganon yung faith. Okay? Kung gusto natin lumakas yung faith natin kay Lord, maging matibay tayo sa ating pananampalataya, para hindi tayo bumagsak, obey the Word of God. Okay? Obey what He says. Apply natin yung napapag-aralan natin. Ano ba yung napapag-aralan natin? Love your enemies. Forgive one another. Love God. Pahirap ng pahirap mo. Sorry madali lang sabihin na obey the Lord. Pero ano ba yung teachings ni Lord? Love me. Worship me. Okay? Worship the Lord. I am the only,
read Sermon on the Mount ulit, chapter 5, up to chapter 7, makikita mo dun lahat ng teachings si Jesus about prayer. Basta lahat nandun doon. Pero lahat ng blessing, how to deal with people. Nahirapan ba kayo mag-deal sa mga tao? Ay, opo. Opo. Sa totoo lang, mahirap talaga. Okay? Pero nandun doon, how to deal. Yung movie ni yun? Matanda na kasi ako eh. Si ano yun, how to deal. Si ano ba yung ano? How to deal? May asawa na ngayon yun. Basta si how to deal. So, basta ganun. Hindi daw makaget over. Ganun yung, nasaan na ba ako? Ayan. Mandy Moore, kay Mandy Moore. Ayan. Yun, how to deal with people, yun pala. Yan, lifetime journey yan, how to deal with people. Kasi, we meet different people, tama? Yeah. At nagkakaroon tayo ng different stages sa life. Minsan yung tolerance natin, umiikli. So, nagkakaroon ng tension na kailangan mong habaan ng habaan. As you grow older, mas marami ka ng sphere of influence na kailangan mo mag-adjust. Ikaw paikli ng upos mo paikli ng paikli. Parang, Lord, parang hindi mo alam kung paano. Okay? In order to parang makope yung bagay na yon, read Matthew 5 to 7. Okay? Matthew chapter 5 to chapter 7. Ando dun lahat. Okay. From prayer to deal with people, not to judge. Okay. Sino ba nag-judge kahapon? O ngayon? Di ba? Mamaya pag-usapan natin. Kasi life group yan. Pero ganun nga, di ba? Madali mag-judge. Okay? Doon lahat. How to deal with people. So, okay. Tuloy ako So, yun yung isang kind of heart na mababaw kasi. Okay? When we practice yung the word of God or i-apply natin sa buhay natin, yung root natin nagiging rooted, okay? Nagiging malalim ang ating ugat sa salita ng Diyos. Okay, tapos sabi ni Lord, but he has no root himself and does not endure. Ang ibig sabihin nito, may mga Kristiyano, kapag may problema, okay, umaatras na. Okay. Bakit? Nadi-discourage sila, Lord, bakit nangyari sa akin to? Tama ba? Nadi-discourage. Kala ko ba, sasamahan nyo? But since naging Kristiyano ako, dumami problema ko. Sino may ganong experience? Wala? Diba? Lord, kala ko pa okay ako. Dahil tagal ko na naging Christian or ni-receive kita, magiging okay ako. Hindi totoo yun. Actually, beginning pa lang ng sufferings mo. Pero this time, kasama mo na si Lord. Amen? That's the blessing. Sabi ni Lord, carry your cross and follow me. Okay? Yes, you will. Yes. Oh, ang kagandahan dun, kasama mo ko. I will be in your boat. Kahit humangin ng humangin, bumagyo sa karagatan, hindi ka mapapano. Amen. Even in this life, parang kakainin ka ng buhay at yung hope mo parang nilalamon right before your eyes.
hindi ka mapapano dahil kasama mo ako. Yun yung difference. Kasama mo yung lumalang sa'yo. Ang pinakamakapangyarihan ng Diyos. So yun no, isang taong ganun no, kapag may problema, lalayo na, tatampo, wag natin gawin yun. Wag tayo pumunta dun sa lugar na yun. Third, na klaseng tao, sinabi ni Jesus, okay, wala ako. Ayun. Sabi niya, the seed sown among thorns as a person who hears the word, narinig niya, but worldly cares and the seductiveness of wealth choke the word. Okay. He hears the word, and worldly cares and seductiveness of wealth choke the word. Hindi choke the person, ha? Choke the word. Ang ibig sabihin, mas naging matimbang yung ano ba yung wealth? Yaman, yung ino-offer ng mundo kaysa dun sa word. Okay? Yun yung sinasabi ni Jesus. Sa kanya, mas priority ang yaman at ano ba yung isa? Cares. Yung yung cares ng mundo. Kung anong trend ngayon. Kung anong ngayon, uso ngayon, or cares, kung ano yung binibigyan ng halaga ng mundo, yun din yung binibigyan mo ng halaga. Okay? Mas matimbang yon kaysa sa Word of God. So kapag pinaghalo mo yung dalawang yun, of course, mawawala tong Word of God. So makikita natin yung mga blessing na ito. Sabi ko nga sa inyo parate, ang blessing, may katumbas siya na trial or challenge. Whether yung blessing na yan, mapapalapit ka kay Lord or ipapalayo ka. Kaya isang example lang. Sana magkatotoo. Okay? Lahat tayo magkaroon ng 1 million bukas. Di ba? Ganun. Saya, di ba? Saan kaya kayo next week? Wala kayo dito. Nakabook na yan sa ganon. Nakabook na yan. Wala kayo dito. Of course, travel yan. Di ba? O kaya family camp tayo sa malayo. Di ba? Kung sama-sama, mas maganda yon. Pero, come to think of it, di ba? Ano yun, Jimmy? rinig na rinig dito. So parang ganun, no? Diba, yun eh. Once you receive a blessing, ito lang yung advice ko talaga. Kasi ito yung nangyari sa Israelites nung kinuha sila sa Egypt, no? Karoon sila ng trial sa wilderness. Once you have a blessing, make sure itong blessing na to ay mapapalapit ka kay Lord. Amen? Kaya sinabi ni Lord sa Israelites, nung pumasok sila sa Promised Land, huwag niyo ko kalimutan. Alam kasi ni Lord, nakakalimutan siya kapag wala nang problema. Amen? Ang tao makakalimutin. Sinabi niya yun, as in. Huwag mo kakalimutan pagdating niyo sa Promised Land. Hindi nagmamakaawa si Lord, ha? The Lord is Lord. Pero para sa atin to. Amen? Para sa atin to. So yun yung worldly cares, yung seductiveness of wealth or pleasures. Okay, sabihin natin pleasures. So makikita natin tong dalawang negative yung isa. Kapag may problema, ilalayo ka kay Lord. Kapag may blessing, ilalayo ka rin kay Lord. So negative or positive, hindi dapat maapektuhan ng ating pagsilbi at ang relationship natin kay Lord. Amen? That's it. Ang paglakad sa Panginoon is by faith, hindi under circumstances. Kung okay ka, may sakit ka, ay Lord, ayan, kita nyo, hindi na makakapunta. Hindi under kung ano meron ka.
We live by faith and not by sight. We live by faith and not by our feelings, by our emotions. Tinatamad ako. Okay? Depressed ako. Okay? Yes, valid yan. Pero, yun. Yung faith natin kailangan steady and standing kung kanino tayo nagsisilbi. Amen? So, yan. So, fourth, so sana malinaw yun, no? Okay. Negative, positive, blessing, trials, hindi dapat maglayo sa atin sa Panginoon. Fourth, okay, sabi ni Lord, yan, choke the word, and produces nothing. Yung mga taong, okay, live by the blessing, hindi nagbubunga. Because of what? Because of this love for the world. Okay. Somehow, yung love natin sa word, tsaka sa world, okay, play of words, ay nagka-clash. Okay. You will love the word or you will love the world. Okay. So, hindi siya pwede magsama. Okay. Yung priority, ito yan eh. Ang hirap nga nung sinabi ni John, okay, o ni James, at ni James. Sabi ni James, those who love the world, the love of the Father, those who love the world, itong mundong ito, the love of the Father is not in Him. That's in John. If you love the world, you will become the enemy of God. Yun sa James. Both disciples, ang mundo, tandaan natin, ang mundo, it will pass away. But the word of the Lord will never pass away. Amen. God is teaching us through this wilderness in this world to look after kung ano yung may eternal value. Okay? Kung ano yung pag dumaan sa apoy, mananatili. That's the word of God. That's a soul of man. Kaya, preach the word, share the gospel, soul of man, and the Spirit of God. Yun yung mga mananatili. Kapag dumaan sa apoy, ito yung mananatili. So siguro, ito na. Ito na yung pinaka-last. But as for the seed sown on good soil, okay, this is the person who hears the word and understands, he bears fruit, siya ay mamumunga, yielding 100, 60, or 30 times what was sown. Okay. So in other words, naging productive yung taong ngayon. When we receive the Word of God, magmumultiply yan sa puso mo, at the same time, magre-reflect yan, and it will create more fruits. Ano yung ibig sabihin nun? Souls yan. Okay. Sinabi ni John, okay, about this fruit. Okay, saan ba yun? Sa John 15:5. Okay? Sabi niya, I am the vine, you are the branches. The one who remains in me, and I in him, bears much fruit, because apart from me, you can accomplish nothing. But the same analogy with the Word of God that's planted in good soil, when we remain in Jesus, kapag tayo nanatili kay Jesus, we will bear much fruit. Amen. Because the word of life is Jesus. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And it is referring to Jesus, itong word na to. Okay.
when we embrace Jesus in our hearts, yung words niya, si Jesus, sabihin natin Jesus. When we remain in Him, we will bear much fruit. Ano ba yung fruit na to? Yan, pinag-uusapan. Maraming debate regarding sa fruit na to. Souls of men, good works, ano pa ba? Miracles. Tandaan natin, paminsan, ni-workout natin to, tama? Itong good fruits. Sino ba nag-workout dito ng good fruits? Ay, Lord, sana makita ng mga office mate ko or ano. Sino ba nagwo-worry? Okay, nagwo-worry tayo nun, di ba? Ito yung isang ano. Ganon din ako eh. Ay, Lord, sana ganyan. Ito yung secret. Secret eh, no? May share ako ng parang something from share sa akin pero tumanim sa puso ko. Ganito yan. Si Lord, siya yung kingdom of God. Tama ba? Siya yung kingdom of God. Siya yung kabuuan. Kapag si Jesus during His time, lahat ng madaanan niya gagaling, lahat mabubuhay, lahat ganun siya. Yung kingdom, yung life itself is parang walking on the ground. Lahat nabubuhay. Kung gusto niyo may i-curse, mamamatay yun, kagaya ng halaman, lahat as in yung presence niya. Kahit kayo magnanakaw, napunta sa langit, katabi niya lang. So, di ba? Si Lazarus na buhay. So, kabuuan niyan si Lord, yung kingdom of God. Okay? Kapag si Lord, in-embrace natin sa puso natin, ini-embrace natin yung kaharian ng Diyos. Amen. Tayo mismo nagiging kaharian ng Diyos. Okay. Pag in-embrace natin ng buong buo. Tapos, as we depart from this place, ito sa fellowship na to, yan, kunyari, sa Teresa Banda, yan, sina Laya, magkakaroon dun ng kingdom of God. Sa Pasig, si Juvie doon. Sa Paranaque ba, sister? O Paranaque. Magkakaroon kung imaginein mo, kakaroon mga dots sa Metro Manila, sa Brookside, sa Taytay, sa Antipolo. May maliliit na dots na kingdom of God. Okay. Because we embrace Jesus. Yun yung kingdom of God. The more we introduce this kingdom of God in Jesus sa ibang tao, magkakaroon ng kingdom of God yan sa buong Metro Manila. You don't have to work on it kasi yung fruit hindi pinepwersa. Tama? As we go along with this path, inaano ni Jesus, as we share the word, okay, nag-aasik tayo ng word of God. Amen? Okay. Tapos, as people embrace it, automatic, dadami. Okay? Sabi nga sa isang pag-aaral, 5%, kapag yung community may 5% na Christian, may possibility na yung buong community magiging Christian. 5% lang kailangan. Kung itong Pilipinas may 5% na Christian, pwedeng maging buong Christian yung buong bansa. Yun yung pag-aaral. Okay. So let's share Jesus. Kasi di mo nang kailangan talagang pilitin, tanggapin mo si Lord. You invite them, you let yung faith mag-grow sa kanila. Okay? By your works, they will glorify God through your actions, through your love, through your concern sa kanila. Mag-grow yun sa heart nila. Okay? Pabayaan mo si Lord. Yun ang kingdom ni Lord. Sa mga susunod na parables, makikita nyo doon, yung master seed parable, hinayaan niya na matay sa ground at nabuhay. Who causes the growth? Yun yung tanong. Sino nagbibigay ng growth? Si Lord.
Okay. Gawin lang natin yung kailangan natin gawin, and the Lord will cause the growth. Amen? Trust the Lord. And this fellowship, I know, as we follow Jesus intently, loving Him. Do you love the Lord nga pala? Amen. Let's love the Lord. As we love the Lord, serve Him faithfully. Okay? Faithful. Okay? Faithfully honor Him. Give Him the highest respect and highest reverence. He will receive us. And He will be honored. And God will bless us. Dahil natin, obedience comes first before blessing. Kagaya ng inaano ko sa inyo lagi. At nakikita na sa buhay ng Israelita yan. At si Jesus, sinabi niya, binasa ko kanina, yung Sermon on the Mount yun eh. Blessed are the poor, for they will be, ano ba yan? They will be blessed. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Yun yung binasa ko na, Sermon on the Mount yun. May blessing sa kingdom of God. Amen? As you embrace Jesus, you are embracing the kingdom of God. So in conclusion, the kingdom of God is embodied in Jesus Christ. All the source of life, lahat ng goodness sa life, lahat ng blessings, nanggagaling lamang sa Kanya. Pati yung wisdom ni Lord is given generously sa mananampalataya sa loob ng kaharian ng Diyos. As we allow Jesus' words and teachings about and go down deeper sa atin and get rooted into our hearts, we will not need to worry about our fruitfulness, paano tayo magbubunga, because it will come naturally or come out naturally, for its seeds comes from the Spirit of God. Obedience is a result of a serious listening to God. And our obedience to Jesus' words is our ultimate expression that we love Jesus. As Jesus says, if you love me, you will obey my commandments. So let's pray.